Natawa ako eh, may dumadaan lagi sa feed ko ngayon si nandilim pala, buksan ko na yun. Ayun, eh ako naman ay fan ako ni Marvin at Jolina. Pero hindi sa ABS, nung nasa ano na sila, nasa Channel 7, yung Love Story in New York ba yun? Doon ko nakita yung chemistry nila. But anyway, may mga nakikita akong comments na sa mga netizens, sa mga clips nilang dalawa na bakit hindi pinaglaban noon? Kasi sabi ni Marvin, di daw, sabi ni Jolina, hindi daw nag-I love you si Marvin. Tapos sabi naman ni Marvin, ito na yung mga naramdaman niya naman nun kay Jolina. Tapos parang nangyayari din kay Main Mendoza and kay Alden, mga ganun. Alam niyo kasi mga kapatid, hindi lahat ng bagamat totoo yung naramdaman mo, hindi lahat pwede mong ilaban. Yung iba sinasabi nila, eh pag mahal mo, ipaglaban mo. Duwag ka pag hindi mo pinaglaban. Merong mga instances na ikikwento ko sa inyo. Like, say for example, hindi ka gusto ng kanyang magulang. Minor de edad pa kayo. Sa batas pa lang, dapat sumunod ka na. Diba? Mahirap na yun. Nasanay siya sa komportableng buhay, tapos itatakwil siya pagsasama siya sa'yo. Pipiliin mo yung lalaking yan, edi sumama ka na dyan. Anong buhay ang maibibigay mo dun sa babae? Kailangan isipin mo. Nung nagkaanak ako, merong basta may nagsabi sa akin, oh, bakit nung panahon namin hindi ko siya inanakan, for lack of better word. Mas mahirap ang sitwasyon ko noon eh. Hindi pa rin naman ganoon kaganda ngayon, pero we are getting by. Paano mo bubuhayin yung bata? Sino mag-aalaga sa bata? Yung trabaho ko noon, eh, rank and file. 8 to 5, pasok ka. Oo, hindi pa kasama. Siyempre, babiyahe ka pa. Pag uwi mo, may mga obligasyon ka. Merong natatapat na yung pag-ibig ko ngayon, natapat na nasa edad na ako. Sobra na nga eh. Sobra na sa edad eh. At medyo kaya na kahit bagamat mahirap. Bagamat the village is not there, meron pa rin naiwan. Wala nang lola ko, pero andyan pa ang nanay ko, ang tita ko, ang kapatid ko. Gano'n naman siya, bagamat wala na yung tatay ng partner ko, andyan ang mama niya at yung kanyang mga kapatid. Hindi man nila kami kasama sa pang-araw-araw na pag-aalaga, pero we're getting by. Nasa sitwasyon kami na, di ba? Eh kung pinagagawa ko yun noon, hindi ako nag-iingat noon. O sa ngalan ng pag-ibig, anong buhay yung kahihinat na nila? Kasi ako late ako sa maraming bagay. Marami akong pinagdaanan eh. Marami akong in-explore o maraming kanya-kanya kaya tayong yapak sa mundo eh. Hindi ko ginusto na kapag kunwari magkakaanak ka, iaasa mo sa magulang mo. Hindi maganda yun eh. Kasi yung mga magulang natin, naging burden na nila tayo eh, di ba? Naging obligasyon na nila tayo. Hindi na dapat pa yung obligasyon natin, obligasyon pa rin nila. Yun ang paniniwala ko, bagamat nilagay ako ng Diyos sa ayaw mong manghingi, ayaw mong ide-delay kita ng ide-delay. May kapalit yun. Mawawala sa'yo yung mahal mo. Kasi mayroon siyang timeline lang o mayroon mawawala sa'yo yun. Kapalit ng mga bagay na hindi mo pa na-accomplish during a certain period of time. Yun yun. Titiisin mo yun. Kasi kung mahal mo yung tao, hindi mo siya hihilahin sa impyerno para lang mawala siya para lang manatili siya sa'yo. Bagamat sa simula, syempre, pag iiwanan ka ng mahal mo, wag, maiiyak ka. Pero madalas sa mga breakups na naiyak ako because of things that I did. Siyempre, mga kasalanan na nagsisisi ka sa mga kasalanan mo. And at the same time, may senaryo na alam mo hindi nababalik yun. Kasi it's no longer, iba na, uusad siya eh. Ikaw hindi pa eh. Gano'n. And it's not, ako, medyo financial yung sinasabi ko, pero may kinalaman din yung emotional readiness, mental readiness, physical readiness, di ba? Kasi pag bumuo ka ng pamilya, most probably kung hindi ka naman bahog, kung ibibigay ng Diyos, kakana ka eh. Kung pipiliin yung magkakaroon eh, di ba? So, nag-iingat ako doon. Tapos pagka nag-iingat ka, minsan i-misinterpret ko, ayaw, hindi niya sa akin gustong magkaroon ng baby. Ginusto ko rin naman noon. Kaya lang hindi ko pa kaya eh. Diba?
Gano'n ang gano'n ang gano'n ang setup do'n. So, yung sinabi ni Marvin Agustin na yung naramdaman ko sa'yo totoo, totoo yun. Eh, ako, mangingibig ako, eh. 'Pag nagbitaw ako ng mahal kita, puta kahit hindi na tayo, nililingon mo pa kung okay siya, eh, ayos ba 'to? 'Di ba? Hindi naman dahil mahal mo siya romantically pa o gusto mo siyang hindi naman meron para ka lang may alam mo yan, para ka may alaga na oso tapos nasanay siya sa sheltered na conditions tapos pinakawalan mo sa gubat na sana okay siya, tinitignan-tignan mo pa dun sa gubat kung baka uuwi ito walang makain. Alam mo yung ganong pakiramdam? Napunta na sa animals, no? Kaya minsan pag nagtingin ako ng mga animals na gano'n, na yung nakikilala pa rin nila yung owner nila, naiiyak ako eh. Hindi naman lang dahil sa band nung animals tsaka nung owner niya. Mapagmahal ako sa aso eh. Hindi lang dahil dun eh. Pero yun nga eh, parang oso na pinakawalan ko, unggoy na pinakawalan ko sa shelter. Hindi na, nasa Google. Ganun yung nangyari. Pangit naman yata ng analogy. Pero yung ganong pakiramdam, na, oh, hindi na ako yung nag-aalaga sa'yo, hindi na ako yung gabay mo, hindi na yung mga sinasabi ko yung susundin mo. And minsan yung mga sinasabi mo nun, it can be misconstrued or misunderstood as being possessive, for example, or being overprotective. Without them knowing na sa lahat ng pinagdaanan mo, alam mo yung, minsan sasabihin nila, OA naman to. Diba? OA naman to, lalabas lang dyan, pwedeng mapahamak. Eh, puta, nung ikaw yun, napahamak eh, o may kasama na sa'yo dati na napahamak kayong dalawa, hindi mo na ipagtanggol eh. So, pag turn mo na sa iba, ano mo, isi-share mo ngayon na wag natin gawin yan. Diba? Ang isip lang lagi nila nun, ay ayaw niya may makakita sa amin. Ay ayaw niyang babaero kasi to. Ay, yun yung tamad. Ay, kuripot, wala kasi siyang pera. Ganun lang. Baga matotoo naman yung lahat. Pero, and I hope yung mga learnings na yun, sana hindi sila nag-learn the hard way. Sana yung life na tinahak nila, tatahakin pa nila, yung mga umibig sa akin, talagang maganda na maayos, safe, in good faith, lahat, no? Sana ganun, no? At totoo yung sinabi ni Marvin na hindi man sa kanya kasi hindi man naging tayo. Sa akin, hindi man naging kami o naging sa mga naging kami. Eh, totoo naman yun. Totoo naman yun. Hindi ka naman magjojowa para tas, ano lang eh, di ba? Di ba? Kumbaga, hindi ka naman nagjojowa para hiwalayan ko rin to pag ano na. Hindi naman ganun eh. God bless.